Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kapi ng Kapre. Pasado 6:00 ng hapon, habang pauwi si Brando sa kanilang bahay galing sa pinagtatrabahuan niyang pabrika, ay napadaan siya sa inaayos na kalsada malapit sa kanilang lugar. Napapalatak na lamang ang lalaki sa inis at frustration niya sa nakikita. Ito kasi ngayon ang proyekto ng mayor kaya ganon. Yun lang ang nakakalungkot sapagkat maraming puno ang kailangang tagpasin para sa road widening na ginagawa. Sayang ang mga puno. Mawawala na ng lilim tuloy. Yung mga ibon, mababawasan pa ng tirahan. Bumaba ang kurba ng labi ni Brando. Naisip niya ang nangyayari ngayon sa kanilang bansa dulot na mapanganib na global warming. Ay, ano ba magagawa ko? Matataas sila. Samantalang ako, eto, pangkaraniwang trabahador lang nila na nagbabayad ng tamang buwis para dagdag sa nakaw nila. Mga mapagsamantala. Ay, buhay nga naman oh. Pinagmasdan niya ang ilang kalalakihan na naglilipat ng mga nahati-hating parte ng ilang punong natagpas sa bahaging yon. Naingayan si Brando at kagad na tinakpan ng magkabilang tenga nang umalingaw-ngaw sa paligid ang nakakaringding tunog ng barena na bumibitak sa kalsada. Matapos noon, panibagong mataas na puno naman ang nakita niyang natumba. Nakarinig na naman siya muli ng maingay na ratatat galing naman sa chainsaw na gamit sa pagputol ng puno. Nabugaw ang mga ipong ligaw at mabilis na lumipad palayo. Nakahuma na ang lalaki sa ingay. Kinagat na lamang niya ang pang-ibabang labi sa inis. Wala naman din kasi siyang kontrol sa sitwasyon. Kapag talaga naging impyerno ang planeta nating ito, kasalanan ng mga nakatira dito eh. Pati kami mga inosente na dadamay sa inyo. Nagpoprotesta ang isip ni Brando. Napailing na lang siya bago tahakin ang daan papasok kung saan sila nakatira. Ilang minuto ng kanyang paglalakad, sa malayo pa lang ay nadidinig na ni Brando ang ingay ng mga pamilyar na boses. Kaya pasimple siyang napasilip bago lumiko pa kaliwa, pero bago pa siya makalayo ay nasipat na niya si Kaloy, ang kaibigan niyang tumador. Nanlaki na lamang ang mga mata niya at napakagat muli sa labi. Hoy, Brando! Adip ka! Iskapo ka pa sa akin ha! Para nga rito, pre! Tingnan natin ang tapa mo pagdating sa inuman. Halika dito! Kaibigan ko tunay! Dito ka sa akin! Napakamot na lamang ng ulo si Brando bago mabagal na lumingon sa kaibigan. Nang makita niyang itsura ni Kaloy, medyo namumula na ang mukha nito at mga mata, sinyales na may tama na ng alak. Sumisinok-sinok din ito. Napapangisi dahil may biktima na naman ito ng impluwensya ng pagiging tumador nito. Oh, nandiyan pala kayo sa kubo. Hindi ko kayo napansin dyan eh. Kanina pa ba kayo dyan? Kunwaring tanong ni Brando sa pagpapalusot niya sa wala ng katinuan na si Kaloy, dulot ng nakakalasing na inumin. Wag ako! Ang lalakas ng boses namin tapos di mo kami mapapansin. Halika na nga muna rito at mag-shot ka. Bilis! Baka kung ano pang magawa ko sa iyo eh. Bilis na! Halika na rito! Saklit lang naman ito eh. Tapos, kwentuhan lang tayo saglit. Halika na! Sige na nga. Pero sandali lang ah. Tumango naman si Kaloy habang nakangisi. Ay, paano ko ba pahihintuin ang kaibigan kong to sa pag-iinom? Sumasobra na eh. Baka mamaya magkasakit siya sa bato kapag palagi siyang ganyan. Mahirap na. Lunod lagi sa alak eh. Sana magbago na siya. Hindi ko kayang nakikita si kumpare ng ganito eh. Hoy, Brando! Anong tinutunga-tunga nga mo dyan? Sumunod ka na sa akin! Eto na nga. Susunod na po. Kung tumakbo na lang kaya ako. Hoy, atakbuhat mo ako ha? Ha? Ano? Hindi. Eto na nga eh. Ay, nako kasi naman, kainis.
Bakit narinig pa? Wala nang nagawa ang morenong lalaki kundi lapitan ng lasing na niyang kaibigan. Alam niya kasi na mas lalo lang tong mangungulit ng mangungulit kapag tumanggi siya. Iba pa naman ang sipa ng alak, lalo na sa kaibigan niyang si Kaloy. Nag-i-English pa ang kumag maliban sa pangungulit. Minsan nagiging bayolente pa at nag-iiba ang ugali. Mabilis maggalit at mairita. Paglapit niya sa kubo ay inabutan kagad siya ng tagay ni Kaloy. Si Hector naman na isa rin sa kakilala ni Franco ay nag-abot ng plato na may lamang inihaw na bangus habang ang dalawang kalalakihan ay walang imik at nakatingin lang kung paano siya magtagay ng alak. Hoy, amulutan ka na kagad pare, para hindi mo malasahan yung alak. Sige, sibog na. Nang malagok na ni Brando ang alak ay kagad siyang kumurot ng inihaw na isda at nangangasim-ngasim pa ang mukhang nilunok yon. Maduwal-duwal din siya. Pumait ang mukha ng lalaki at tiniis ang tama ng alak. Akala mo naman talaga hindi nainom ng alak kung makariyak ng ganyan Ay, ikaw talaga Brando Para kang natatay dyan Tumawa naman si Hector. Kaya nga masyadong pa-virgin to no? Pero virgin pa ba, Brando? Ba na binigyan mo ng pagka-virgin mo? Sabihin mo na, hindi naman namin to sa iba lalo na sa misis mo. Pangaasar ni Hector. Babatukan sana ni Brando ang kanyang kaibigan subalit hindi na niya nagawa. Baka mag-amok bigla. Mga haloko-loko, kita nyo, wala pa akong kain Sige na, mamaya ko kayo babalikan. Uwi muna ako at baka mahuli pa ako ni Mrs. dito. Pare-pareho tayong mayayari niyan. Yan na, guys, narinig nyo kapag hindi yan sumipot mamaya, sigurin na mamaya yan sa bahay nila Langya, kapag talaga hindi yan pumunta, lakaw, babatuhin ko bubungan nila. Kita ko na lang kung hindi pa lumabas yung kupal na yan. Kaya ako naman, buti ang pambabato ko. Sumang-ayon lang ang dalawa pang lalaki. Pagkatapos noon ay nakipag-apiran si Brando sa mga tuo bago tahakin ang iskinita papasok sa kanilang bahay. Sinasakyan na lamang niya ang mga ito nang sa gayon ay hindi na lumaki ang gulo. Mabuti na lang din ay nakalis siya kagad sa inuman dahil naging abala na ang mga yon sa usapan patungkol sa sabong. Sumibat na siya baka mapahaba lang ang kwentuhan nila at mapagalitan pa siya ng kanyang commander. Sinapo ni Brando ang kanyang tiyan. Napangiwi siya ng kumukulo yun. Loko-loko talaga tong si Kaloy pati Hector na to. Kahit kailan talaga. Sinikmura tuloy ako. Pagtayo niya sa harap ng kanilang bakuran ay napatanaw siya sa simple nilang bahay. Hindi to kalakihan pero up and down. Pamana pa kay Brando ang bahay na ito nang yumaon niyang mga magulang dahil siya pa lang naman ang may asawa sa 3 magkakapatid. Ang dalawa niyang kapatid ay nasa kabilang baryo nakatira kung saan naroon ang totoong bahay nila. Matapos pagmasdan ng kabuuan ng bahay ay naglakad na siya at binuksan ng marahan ng gate. Lumangit-ngit ang tarangkahan na nagbibigay sa kanya ng nakakakilabot na pakiramdam. Luma na kasi ang gate na yon at hindi napapalitan. Nagtuloy-tuloy siya hanggang sa marating ang main entrance ng bahay. Kakatok sana si Brando kaso lang ay nakita niyang nakauwang na ng bahagya ang bago-bagong pinto. Kagagawa lang kasi nito mahigit 1 buwan na ang nakalilipas. Inuunti-unti lang din kasi nila ang pagpapagawa dahil hindi na rin naman ganoon kalaki ang sinasahod niya sa pabrika. Kapag malaki-laki na ang naiipon nila at nakakagaan-gaan sa pinansyal, pati tarangkahan sa bahay ay ipapagawa na rin niya. May awa daw ang Diyos at makakaraos-raos din sila sa buhay. Pagtulak sa pintong nakauwang, ay saka siya nagsalita habang ang isang kamay ay nakaabang na sa sapatos para tanggalin. Darling, dito na ako. Oh, nasa na yung kiss ko?
Natigilan siya matapos makakita ng anino ng tao mula sa hagdan na umaakyat pa itaas, kaya naisip niyang ito ang asawa niya. Pagkatanggal ng isang sapatos ay nagtuloy-tuloy na ng pasok ang kayumangging lalaki at tinanggal pa ang isa bago dalhin sa tamang lagayan. Sumipat siya sa hagdanan at tinintay ang asawa na bumaba mula roon. Sa lubungang kilay niyang may dumaang muli. Umungot na siya rito ng makakain at pampalit ng damit. Darling, anong pagkain natin? Medyo nagugutom na ako eh. Paghain mo naman ako, please, oh. Ulo na kasi yung tiyan ko talaga eh. Pwede bang pakuha na rin ako ng damit dyan sa kwarto natin? Naghintay siya ng ilang minuto subalit walang sumagot mula sa itaas. Lumakad na siya papuntang hagdan. Tumaas ang balahibo niya nang may malamig na hangin ang yumakap sa kanya. Hanggang sa biglang lumabas si Elisa, ang 32 years old niyang asawa mula sa kusina. Napasapo ang lalaki sa kanyang dibdib. Oh, darling. Pasensya na, hindi ako makasagot kanini. Nagsisipilyo kasi ako eh. Grabe kasi yung kinain kong mangga. Napakaanghang ng sausawan. Di kinaya ng bibig ko eh. Pero alam mo darling, sarap na sarap ako. Tatakab ako bigla eh. Hindi kagad nakaimik ang matangkad na lalaki. Nagpapalit-palit lang to ng tingin sa asawa at sa itaas ng kanilang bahay na punong-puno ng pagtataka. Uy, natulala ka na dyan darling. Saka, ang puti na mukha mo masyado. Para ka nakakita ng multo dyan ah. Ha? Ay, Napapikit mata saglit si Brando kasunod ng pagtapik sa kanyang noo. akala ko kasi nasa taas ka. Kaya pala walang sumasagot eh. Pero, sino yung dumaan sa itaas? Ako, nagluluto ako ng ulam. Tapos yun na nga, tinikman ko yung maanghang na sausaw na dinala ni Bunso kanina rito. Ang sarap sana kaso sobrang anghang eh. Gusto mo subukan tikman? Mahinang umiling si Brando. Tumango naman ang kanyang misis. Nagpunta pala si Bunso rito. Dapat dito mo na rin pinakain. Kanina 4:00 pa naman sila dumaan dito. Naglalako sila ng mangga. Wala kasing pasok. Ang sipag talaga ng kapatid mong yun, no? Manang-mana sa'yo. Kaya ako na-inlove sa'yo eh. Napangiti na lang si Brando bago magpatuloy sa pagakbang paakyat ng hagdanan. Sige. Pagbibihis na muna ako, darling. Luto na ba yun yung ulam natin? Nagugutom na talaga ako eh. Si Kaloy kasi pinatagay ako bigla doon sa kubo. Nag-iinuman na naman sila. Ayun, nagpapakalunod na naman sa alak yung mokong. Ay nako, pasaway talaga yung kaibigan mo na yan. Palibasa kasi, sustintado ng mga magulang niya kaya pala inom-inom na lang ng alak. Napangisi ulit ang matangkad na lalaki nang makita ang reaksyon ng mukha ng kanyang asawa na biglang bumusangot. Lalo kang gumaganda, darling, kapag naiinis ka. Ulero. O sige na, darling. Bilis naman na magbihis. I-ready ko na itong hapunan natin. Salamat, darling. Sige. Kung wag na kaya muna ako magbihis, magubad na lang ako. Ikaw na lang ang ihahapunan ko, ha? Che, magbihis ka na. Opo, eto na nga. Sayang, ayaw naman pumayag siya ang ihapunan ko. Buong panghihinayang ng lalaki. Pag-akyat ni Brando sa ikalawang palapag ng kanilang bahay, pagpasok niya sa kwarto nilang mag-asawa ay nagubad kagad siya ng damit. Binuksan niya na rin ang bintana nilang capital window type para pumasok ang hangin. Pagbukas niya ng ilaw ay tumambad ang mga damit niyang nagkalat. Nakabukas din ang aparador kaya napakunot noo siya. Takang-taka siya kung bakit sabog-sabog ang mga damit niya na para bang nilooban sila. Anong nangyari dito? Isa-isa niyang dinampot ang mga damit na nagkalat kasabay ng pag-ihip ng malamyang hangin mula sa labas ng bahay. Naginawaan ang kanyang pakiramdam dahil doon pero napawi rin kaagad yun nang may mapansin siyang tila dumaan na malaking anino mula sa bintana. Teka,
Ito yung kanina. Anong... Natigilan siya sa pagdampot ng mga damit at saglit na lumapit doon at sumilip sa labas. Wala naman siyang nakitang kahit ano pagsilip sa ibaba. Tanging lumang poste lang na siyang nagbibigay liwanag sa labas ng bahay ng gabing yon ang nakapukaw sa kanyang atensyon. Napadako rin ang tingin niya sa mga kapunuang nasa palibot ng kanilang bakuran. Para kasi itong nagsasayawan dahil sa pag-ihip ng hangin. Nang makitang wala ng kahit ano sa labas, ay bumalik na siya sa tapat ng aparador at isinilansan doon ng maayos ang mga damit niyang nagkalat. Ipinagkibit balikat na lamang yon ni Brandon. Subalit, hindi pa rin maalis sa isipan niya ang hindi maipaliwanag na pangyayari sa mga damit niyang sumabog sa kwarto. Pagkabihis niya ng damit pambahay, ay saka naman bumoses ang kanyang asawa mula sa ibabang palapag ng bahay. Darling, tara na, kakain na. Okay, susunod na po. Pagsara ng aparador ay nagmamadali siyang lumabas ng kwarto, kaya lang ay bigla na namang nahulog ang mga damit. Bahagya siyang natigilan at napalingon doon. Ano ba naman yan? Ay nako, mamaya na nga yan. Hindi naman na ganun kakalat. Gutom na talaga ako. Nagtuloy-tuloy na siya sa ibaba at hinayaan na lang ang mga damit dahil nakatumpok naman na to kumpara kanina na magulo talaga na tila ba sinadyang ikalat-kalat sa buong kwarto. Kahit nakakaramdam na ng paranormal, iniisip na lamang niya na isa lamang yung guni-guni. Dahil yata sa gutom at paglagok ng isang baso ng alak. Kaya kung ano-ano na lamang ang kakaiba niyang naiisip. Habang pababa ng hagdanan ay napasilip siya sa kusina kung saan ay hindi masyadong natanaw ang asawa kundi ang anino lang nito. Nagtaka siya sapagkat bukod sa anino ni Elisa ay may isa pang anino na nakita. Mas malaki ito kaya napakunot noo siya habang nagmamadaling pumasok sa kusina. Ngunit pagdating doon ay wala naman siyang ibang nakitang kasama si Elisa. Wala na rin ang aninong nakita niya kanina. Nakakapagtaka naman. At ang weirdo nang nangyayari ha. Oh, tara na, umupo ka na rito, darling. Gutom ka na, di ba, sabi mo? Oo. Mukhang masarap ang ulam ngayon ha. Ang bango eh. Pansamantalang iwinaglit sa isip yon ni Brando dahil sa kumakalam na nga ang kanyang sikmura. Siyempre, niluto ka ang paborito mo, rellenong bangus. Wow, darling, thank you ha. Masayang umupo ang matangkad na lalaki sa harap ng hapagkainan at kitang-kita sa mukha niya ang sobrang pagkasabik. Tumutulo na ang laway ni Brandon. Gusto na niyang malantakan ng paborito niyang putahe. Grabe darling, mapaparami na naman tuloy ako ng kanin nito eh. Yung abs ko, mukhang a-absent na ng tuluyan. Ako, wala ka talagang abs, darling. Tabs yan. Tabs yung meron ka. Naglambingan pa ang mag-asawa na natigil lang matapos biglang mahulog ang isang platito na malapit sa lababo. Nang tingnan nila ito sa sahig, ay basag-basag na ang nasabing platito. Pumalat sa tiles ang piraso ng babasaging platito. Doon naman nahaluan ng pagtataka ang mag-asawa. Bakit nabasag yan? Nilagay ko naman na maayos dyan yun ah. Sige na, darling. Magsandok ka na lang ng pagkain mo. Ako na maglilinis ng mga bubog. Okay. Pasensya na, darling ha. Pagkatapos malinis na Brando ang mga kalat ay bumalik siya sa hapagkainan at nagsimula na ring magsandok ng pagkain. Nang matikman niya ang rellenong bangus ay talaga namang napawaw siya sa sarap ng pagkakaluto. Kaya ako talaga nagustuhan tong rellenong bangus kasi ang sarap ng pagkakaluto. Promise, ikaw lang may ganitong lasa ng relleno na natikman ko. Kapag yung luto ng iba hindi ko talaga feel kainin eh. Malasang malasa talaga to na hahanap-hanapin ko sa iyo, darling. Ay nako, ang galing mo talaga mambola, darling. Kumain ka nga muna bago magsalita, baka mabilaukan ka niyan. Hindi pa natatapos ang babae sa pagsasalita ay nabilaukan na nga ang kanyang asawa.
Mabuti na lang ay meron tong tubig sa tabi niya kaya uminom din kagad hanggang sa guminhawa ang pakiramdam. Grabe, sa sobrang sarap, nabilaukan na ako. Nagtawanan sila bago magpatuloy sa paghapunan. Naparami nga ng kain ng lalaki sapagkat talaga namang masarap ang niluto ng kanyang asawa. Pumintog ang tiyan ng dalawa. Kaya matagal din bago nila inasikaso ang mga pinaggamitan sa ibabaw ng hapagkainan. Nang matapos na sila, ay kaagad nagligpit ng pinggan si Elisa pero pinigilan siya ni Brando. Darling, ako nang bahalang maglinis dyan saka maghugas. Ituloy mo na lang yung pagliligpit doon sa mga damit sa taas. Buti naalala ko. Kasi pagkakit ko kanina, kalat-kalat yung mga damit ko ron eh. May nakapasok yatang pusa. Ha? Mga damit mo? Nakakalat sa kwarto? Oo, darling. Hindi mo namalayan? Check mo ron sa itaas. Inipon ko na lang sa isang gilid eh. Wala namang pusa dito sa lugar natin ah. Kung meron man, hindi yun magagawa ng pusa kasi wala namang naliligaw na daga sa atin. Tara, ipapakita ko sa'yo nang maniwala ka. Sabay na umakyat ang mag-asawa sa ikalawang palapag at dumiretso sa kanilang kwarto. Pagbukas ni Brando ng pinto ay ganun na lang ang gulat nito sa pagkalat-kalat na naman ng mga damit niya. Merong nasa ilalim ng kama, sa wall-mounted electric fan, sa itaas ng aparador, sa bandang bintana at sa kung saan-saan pa. Nang mapalingon siya sa kanyang may bahay ay napaatras siya dahil nakakunot na ang noo nito. Hindi maipinta ang muka sa tindi ng pagtataka ng babae sa misteryosong nangyayari sa silid ng lalaki. Kung bakit maraming nakakalat na damit ng asawa kung maayos namang isinalansan nito sa kanyang aparador. Inipon ko na yun dyan sa laundry basket kanina. Tapos, nilagay ko dyan mismo sa tapat ng aparador para hindi ka na mahirapan. Pero, bakit ganyan na naman? Nakakalat na naman. Ano kaya sa tingin mo nangyayari, darling? Nek-nek mo, Brando. Hindi na muna umimik ang matangkad na lalaki. Batid niya kasing kapag binanggit na ng kanyang asawa ang pangalan niya ay siguradong galit na ito. Humalukip-kip si Elisa at matindi siyang pinaratangan. Akala mo nakakalimutan ko na? Ganyan yung ginawa mo nung nakaraang gabi nung nag-inom kayo ni Kaloy eh. Pinagkakalat mo yung mga damit mo. Ha? Teka, hindi ko talaga kinalat yan. Naabutan ko nakakalat na yan kanina. Pinagdadadampot ko nga, di ba? Sinungaling! Kaya ayaw ko talaga napapatagay ka dyan sa kasama mong Kaloy na yan eh. Nahahawa ka sa kabaliwan niya. Uy, grabe ka naman. Nakaisang tagay lang ako, darling. Ay nako, wag ako, Brando. Kilala kita kapag nalalasing. Nakakalimutan mong lahat. Sige na, magbukas ka na nga ron sa baba bago pa ako mainis lang sa'yo. Hindi na nakaangal pa si Brando. Napakamot na lang siya sa ulo habang pababa ng hagdan at napapaisip kung papaano nagkalat ang mga damit niya ng ikalawang beses. Ano yun? May multong naglalaro-laro doon? Nagalit patuloy ang asawa ko eh. Imbis makakaisa na ulit sana mamaya eh. Ay nako, pinuri-puri ko pa naman yung masarap niyang relleno para sana maka-score. Kakainis naman oh. Nang nasa ibaba na ng hagdan ay napatingin na lang siya pa itaas habang pinakikinggan ng murmur ng kanyang asawa tungkol sa mga damit na nagkalat. Pagkatapos noon ay dumiretso na siya sa kusina para maghugas ng plato. Pero laking gulat niya dahil may 2 platito na naman ang nabasag. Napakunot noo siya bago magpalinga-linga sa paligid para tingnan kung sino ang may dahilan kung bakit nabasag ang mga yon. Meron kasing 2 magkapatid na kuting ang pinakakain niya doon pero alam ni Brando na hindi naman yung pumapasok ng bahay at nangunguha ng mga tirang pagkain. Kaya hindi alam ni Elisa na may pusang pumapasok. Laking pagtataka tuloy ng babae sa sinabi niya. Inisip niya na lang tuloy baka mamikat yun ng 2 kuting na hinahandugan niya ng pagkain. Ng tokwa naman oh. Iritable niyang saad nang matagpuan na namang may nabasag na kasangkapan.
Dali-dali niyang nilinis ang mga nabasag na bubog dahil baka makita pa ng kanyang asawa at madagdagan pa ang galit nito. Habang naguhugas siya ng plato dahil may maliit na bintana sa tapat ng lababo, nang humangin ay naramdaman niya kaagad ang pagdampi nito sa kanyang bala. Nangilabot siya at napalingon sa labas ng bahay kung saan nakita niya ang mga punong naroon na naggagalawan dahil sa hangin. Pagkalaon ay saka siya napalingon sa likuran matapos namang maramdamang parabang merong nakatingin sa kanya. Nung una ay inakala niyang bumaba na si Elisa. Subalit laking pagtataka niya dahil wala pa palang tao roon maliban sa kanya. Darling? Habang nagmamadaling maghugas ay nakatuon ang atensyon niya sa pintuan ng kusina kung saan naghihintay siya sa paglabas ng kanyang asawa na hindi naman pala bumaba. Hinayaan niya na lang ang pakiramdam na parang merong nakamasid. At nang matapos na ay kaagad niyang isinalansa ng mga pinggan at nilinis ng husto ang lababo bago ipunin ang mga tira-tirang pagkain para ipakain sa mga pusang nagtatambay sa likod bahay. Ming! Ming! Nasaan na kayo mga muning na pasaway? Muli sa hindi kalayuan ay naaninag niya ang mga umiilaw na mata ng magkapatid na pusa. Nagtaka siya sapagkat dati naman kapag bumubukas na ang pinto sa likod ng bahay ay naglalapitan na ang dalawang kuting. Pero ngayon ay parang naiilang at natatakot ang mga ito na halata rin sa itsura. Mga muning! Kain na dali oh! Eto na oh! Naantala siya nang biglang umihip na naman ng hangin at nang mapalingon siya sa magkapatid na pusa ay nagpulasan na to na parang takot na takot. Uy! Mga muning! Energy! Uy! Saan na kaya nagpunta yun? Dahil hindi na niya makita ang dalawang pusa kaya naman iniwan na lang niya sa isang gilid ang pagkain para sa mga ito. At pagkatapos ay bumalik na siya sa loob ng bahay. Pag-akyat sa kwarto ay naabutan niya si Elisa na katatapos lang magligpit ng mga damit. Isinalansan na lang ng kanyang asawa ang mga ito sa aparador kaya lumapit siya rito at tumulong. Ako na dyan, darling. Akin na. Sige na, magpahinga ka na. Hindi na umimik ang morenang babae pero halata sa mukha nito na naiinis pa rin dahil sa nangyari. Nang mailigpit na ni Brando ang mga damit ay sa kanya nilapitan at niyakap ang asawa na nakasimangot na nakaupo sa kama habang nakahalukip-kip ang mga kamay. Darling, sorry na. Ito naman nagagalit ka agad eh. Sige ka, mababawasan yung ganda mo niyan. Sinundan niya yon ng ilang beses na halik sa pisngi na pakunwari pang umiilag-ilag si Elisa pero ang totoo ay pabigay na rin. Nang kiniliti siya ng morenong lalaki ay doon na tuluyang nahulog si Elisa. Hindi niya napigilan ang pagngiti pero pinilit niya pa rin maggalit-galitan. Hay nako, huwag mo na nga akong kinikili-kiliti dyan, Brando. Isa, hindi ako natutuwa. Ano ba yan? Nakikiliti ako. Parang tanga naman to eh, oh. Huwag ka na kasing magalit. Sige ka, hindi kita titigilan sa pagkiliti hanggang hindi ka tumatalima dyan. Nagpakunwaring sumimangot ang babae pero nang muli siyang lambingin at kilitiin ng asawa ay bumigay din naman siya sa huli. Hanggang sa pareho silang napahiga sa kama habang patuloy sa pagkiliti si Brando sa tagiliran ng kanyang asawa. Maya-maya ay umibabaw siya rito at pagkatapos ay nauwi na nga sa pagtatalik ang mag-asawa. Nang malapit na sila sa rurok ng tagumpay ay naantala ang kanilang ginagawa dahil bigla na lang bumukas ang aparador at nahulog ang lahat ng mga damit ni Brando pati na rin ang kay Elisa. Nagkatinginan at nagngitian na lang sila bago mahigpit na nagyakap. Bukas na yan, darling. Hindi na naituloy pa ng morenong lalaki ang sinasabi sapagkat nahiga na ng maayos ang kanyang asawa. Tama na, darling. Bukas na. Dahil naantok na rin talaga ako eh. Napakamot na lang siya ng ulo habang napapabuntong hininga dahil sa pagkabitin. Pagkatapos noon ay tumayo na rin siya at nagtungo sa banyo para makapaghugas na rin ng katawan.
Pagbalik sa kanilang kwarto ay nakita niyang nakabihis na si Elisa at naririnig ang mahinang hilik nito. Sinyalis ng sobrang pagod. Habang nagbibihis ay pinagmasdan niya lang ang mukha nito habang nakangiti. Pagkalaon ay tumabi na siya sa pagiga. "Good night, darling. I love you." Hinalikan niya ang asawa sa noo bago matulog ng mahimbing. Kinabukasan, pasado 5:00 ng umaga ay napadilat si Brando sapagkat meron siyang naaninag na imahe na nakatayo sa tapat ng bintana. Hindi niya muna kaagad to pinansin dahil sa isip niya ay si Elisa lang ito. Pero bigla siyang napadilat ng maramdaman ng pagyakap ng asawa niya mula sa likuran. Pagtingin niya sa tapat ng bintana ay wala ng kaninang nakitang imahe roon. Dahil doon ay napatingin siya kay Elisa na mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Marahan siyang bumangon para mag-asikaso na ng pagpasok sa trabaho at hinayaan niya na lang munang matulog ang kanyang asawa. Pagkakita niya sa mga damit nilang nakakalat ay napailing na lang siya habang pinagmamasdan ng aparador. Hinawakan niya ang bukasan at makailang ulit na binukasara. Kailangan ko na itong mapalitan ha. Mukhang sira na. Pagkatapos sabihin yun, ay kinuha niya ang tuwalya na nakahanger sa likod ng pinto. At pagkatapos ay bumaba na siya sa kusina para maligo at makapag-almusal. Habang nagpapainit ng tubig, ay nagtungo muna siya saglit sa likod ng bahay para i-check ang magkapatid na kuting. Pagkakita niya sa iniwang pagkain para sa mga ito kagabi, ay ubos na yon. Kaya kahit paano ay nakahinga siya na maluwag. Buti naman at kumain yung sila Energy at si Mangga. Bumalik na siya sa loob at kaagad pumasok sa banyo para maligo. Makalipas ang ilang minuto nang matapos na, ay eksakto ring kumulo na ang mainit na tubig. Kaagad niya tong sinalin sa termos at ang natira ay inilagay niya sa tasang tinimplahan niya ng kape. Isinangag na rin niya ang baho kagabi at nagluto ng 2 itlog at daing para sa almusal nilang mag-asawa. Nang matapos na mga yon, ay umakyat siya sa itaas para magbihis na. Saka lang siya kasi kumakain kapag nakapagbihis na para dire-diretso ang pagpasok sa trabaho. Habang paakyat sa hagdan, ay napansin na naman niya na may anino sa kwarto na kung titingnan ay parabang tumatalon-talon sa kama. Sino yun? Kunot-noo siyang tumakbo papunta roon, subalit pagpasok ng kwarto ay wala na siyang naabutang kahit sino roon maliban sa kanyang asawa na parabang nasisiyahan kahit pa natutulog. Darling, wag naman dyan. Nakikiliti ako. Ano ka ba? Napakunot noon na naman siya habang pinagmamasdan ng asawa na parabang aliw na aliw sa panaginip nito. Hanggang sa hindi na siya nakatiis, ginising na niya si Elisa. Uy, darling, nananaginip ka. Tila gulat na gulat naman si Elisa pagkakita sa kanya. Oh, natulala ka na dyan. Nananaginip ako? Akala ko totoo yung nangyayari, darling. Napangiti ang morenong lalaki at saka tinanggal ang tuwalyang tumatakip sa buo niyang pagkatao. Kung gusto mo, darling, totohanin natin. Pasaway ka talaga, no? Kaagad sinunggaban ni Brando ang kanyang asawa kaya hindi na rin to umalma pa. Ilang minuto matapos nilang magsiping ay kaagad nagbihis si Brando at inakag na ang asawa niya sa ibaba para makapag-almusal. Darling, mamaya mo na iligpit yung mga damit ha. Pag uwi ko, aayusin ko yung pinto ng aparador. Roskas na yata eh. Tara na, baba na para makapag-almusal. Sabay na tayo bago ako umalis. Pagbaba nila at pagpunta ng kusina ay ganoon na lang ang gulat ng dalawa sapagkat kalat-kalat na ang mga gamit sa kusina. Ang nilutong sinangag ay tapon-tapon na pati na ang mga itlog at daing na nagkalat na sa sahig. Ang kapirin na tinimpla niya at hindi pa nauubos ay natapon na rin sa mesa. Mabuti na lang ay hindi nahulog ang tasa roon. Darling, anong nangyari rito? Hindi ko rin alam, darling. Iniwan ko yun na maayos kanina eh. Naku naman, hindi kaya yung 2 kuting dyan sa labas? Sabi ko naman sa iyo, wag mo nang kupkupin yung mga yan eh. Hindi naman yung nakakapasok dito sa loob ng bahay eh. Ano bang malay natin, di ba?
Napabuntong hininga na lang ng malalim ang matangkad na lalaki bago ligpitin ang mga kalat. Tumulong na rin si Elisa dahil alam niyang malilate na ang asawa sa trabaho. Sige na, magluluto na lang ulit ako. Makakapaghintay ka pa ba, darling? Nako, doon na lang ako sa pabrika mag-aalmusal. Baka malit na ako sa trabaho eh. Mamaya, i-check ko yung mga pusa kasi hindi ko sila nakita kagabi pa eh. Tumakbo kasi na parang takot na takot. O sige, ikaw nang bahala. Basta ayaw kong papasok yung mga yan dito sa bahay Kita mo, nagnanakaw na kagad ng mga pagkain Darling, hindi naman natin nakita kung sila. Baka mamaya ibang hayop pala yan. Baka mga daga o ewan. Ay nako, umalis ka na nga at pumasok ka na sa trabaho bago pa tayong magsimulang magtalo pa ulit. Napakamot ulo na lang ulit si Brando bago magpaalam sa kanyang asawa. Paglabas ng bahay ay napabulong na lang siya sa sarili habang naglalakad palayo sa kanilang bakuran. Ay nako, mga babae talaga kahit kailan no. Ang hirap ispilingin. Buhay na to. Di mo lang mahal eh. Dahil tuloy sa nangyaring yon ay hindi masyadong nakapag-concentrate si Brando sa pagtatrabaho. Medyo nag-alala siya sapagkat simula pa nung isang gabi ay meron na siyang kakaibang napapansin sa kanilang bahay. Magmula nang maputol ang mga punong nasa tabi ng kalsada para sa pagro-road widening na ginagawa ng gobyerno. Pagsapit ng hapon, pagbaba ni Brando ng jeep galing sa trabaho ay naabutan niya na naman ng mga nagtatrabaho sa kalsada na inilalagay ang mga pinagputol-putol na puno sa isang malaking truck. Grabe talaga Hindi mo lang nila naiisip na yung mga punong mahagip sa road widening ilipat na lang sa ibang lugar. Marami pa namang mga ibon na nakatambay dyan noon. Tsaka yung lilim, sayang. Ay. Matapos siyang pagmasda ng mga yon, ay nagtuloy-tuloy na siya sa paglalakad hanggang marating ang bukana ng kanilang baryo. Ilang minuto ng kanyang paglalakad, sa malayo pa lang ay nadidinig na naman ni Brando ang boses ni Kaloy at ng iba pang kalalakihan. Napailing na naman tuloy siya habang natitigilan. Utik tong si Kaloy sa Hector. Mukhang napapadalas talaga yung pag-iinom nila dyan sa kubo Napakamot ulo siya at pasimpleng napasilip sa nasabing kubo. Nang makumpirma na si Kaloy nga at Hector kasama ng ilang pang sabongero ang nagiinuman sa kubo ay napangiwi siya. Walang yang Kaloy at Hector Wala ba itong mga atay? Panay-panay ang inom Nagmamadali na naman siyang lumiko pakaliwa papasok sa iskinita na papunta sa kanilang bakuran, kaya lang katulad kahapon bago pa siya makalayo ay nasipat na siya ni Kaloy at Hector na kaagad tinawag. Oy, Brando! Yang ka na naman May kasalanan ka ba sa amin kagabi Hindi mo na kami sinipot Bumalik ka nga rito! Hindi gumalaw ang morenong lalaki sa kanyang kinatatayuan. Iniisip niya kasi kung tatakbuhan na lang niya ang kaibigan dahil halata naman sa boses nito na lasing na. Kaya lang kilala niya si Kaloy at Hector na susundan siya nito sa kanilang bahay hanggang sa sila naman ni Elisa ang magpang-abot. Ay, busy talagang kamalasan to. Ano? Ako pa ba mag-aabot ng alak sa iyo dito? Ganyan na Bago pa tapusin ng poging bondat ang kanyang sinasabi ay lumapit na kaagad si Brando at tumupo sa tabi nito. Hanip talaga kayo kahit kailan Kaloy, Hector. Kapag ako nadali rito ng asawa ko, kayo talagang ituturo ko. Natawa lang si Kaloy at Hector maging ang dalawa pa nilang sabungerong kasama. Loko par, kung tinalikuran mo talaga ako kanina, susugurin ka namin ni Hector sa bahay niyo Ikaw naman, napakamasyado mong takot sa asawa. Ano ba pinatitikim sa'yo noon At talimang-talima ka doon, sunura ka sa kanya. Oo nga pre, ikaw naman minsan ka lang naman aakagin sa pag-aalak, ganyan ka ba? Tumigil kayong dalawa, anong minsan pinagsasabi niyo dyan? Sa kanya tinignan ng dalawa pang kasama nila sa kubo bago nagpatuloy sa pagsasalita. Nako, huwag kayong magpapaniwala sa dalawang lasinggerong hayop na to na lahat na yata ng bisyo nandito.
Buti nga hindi nag-a-addict eh. Kapag sinabi nilang minsan ayain, ibig sabihin nun, minsan lang sa isang linggo. Nagtawanan sila at pagkatapos ay inabot na kagad ni Hector ang tagay kay Brando. Sabi mo sinasabi, pre. Tagay mo na to. Oo nga. Dahil doon ay wala nang nagawa si Brando kundi ang umupo sa tabi ng mga kaibigan at mag-shot hanggang sa hindi na rin siya nakaalis kaagad dahil sa mga interesanteng kwentuhan na pinag-uusapan ng mga kainuman niya. Narinig niya kasi sa nagkukwentong dalawang sabungero na nakilala niya bilang sila Utog at Erap ang tungkol sa engkwentro ng mga ito sa mga kababalaghang bagay. Tinalakay din nila ang mga punong pinutol sa road widening na ginagawa, kaya mas nagka-interes si Brando na makinig. May ikinuwento si Utog na similar sa pangyayaring nararanasan ni Brando simula nitong nakaraang gabi. Pero hindi niya sinasabi sa mga kasama ang tungkol sa bagay na yon kahit pa sabing laking probinsya siya. Alam niyo ba yung mga ganyang bagay, pre? Totoo talaga yan. Lalo na dito sa lugar natin na hindi pa naman ganong kasibilisado. Ako naman magsasabi sa inyo. Tumira ako sa lolo ko ng matagal na panahon. Albularyo yun, kaya marami akong natutunan doon. Iyan ka na naman eh. Sa tagal natin makakilala, hindi mo nga nabanggit sa amin ni Brando na apo ka ng albularyo. Sabungero ka, sukarol, tsaka magiinom. Yun ang pagkakakilala namin sa'yo, pre. Dahil sa sinabing yun ni Hector ay nagtawanan ng lahat. Si Brando naman ay nakangiti lang habang pinagmamasdan na ang apat niyang kainuman na parabang lasing na lasing. Muling umikot ang tagay at nang dumating na to kay Brando ay muli namang nagsalita si Kaloy. Sa pagkakataong yon ay seryoso ang mukha nito. Maniwala man kayo sa hindi, ha? Ito, totoong nangyari to, ha? Yung nanay ko, dati nawala yun ng 2 linggo kasi pinagtripan siya ng engkanto. Oo, nanaginip yung nanay ko noon. Sabi ni tatay, parang nire-rape daw. Kumakaligit pa ka daw eh. Magugulat daw si tatay kapag nagigising siya. Tapos, ito na nga, nakita nila, one time. Meron na talagang parang itim na usok na nakapatong sa nanay ko. Hindi alam ni Brando pero dahil sa mga sinabing yun ng kanyang kaibigan ay para siyang biglang nakutuban. Bumilis na lang bigla ang tibok ng puso niya at muling napaisip tungkol sa mga bagay na nai-experience niya ngayon sa kanilang bahay. Anong nangyari, pre? Siyempre, inagapan ng lolo ko yun. Kasi kung hindi, malamang daw, hindi na ako naisilang kasi naisama na ang nanay ko sa mundo ng engkanto. At eto etong weird, pakinggan nyo. Eto, totoo mga yun sinasabi ko nga sa inyo, sa tagal kong kasama yung lolo ko, ang dami kong nakita at natutunan patungkol sa mga ganyang bagay. Biglang natahimik ang mga nakikinig pero binasag lang ni Hector ang katahimikan na yon nang pag-untugin niya ang babasaging basong hawak niya sa bote ng alak. Uy, ng kamote oh. Masyado nang seryoso yung usapan niya tungkol sa kababalagan na yan eh. Baka muwi pa tayong lahat. Kapag pa naman pinagkukwentuhan, nakakaikayat daw yun. Kaya change topic na lang tayo mga pips. Oo yan, totoo yun. Nakakaikayat talaga kapag pinagkukwentuhan sila. Kasi nararamdaman nila yan eh. Kumbaga sa radar nagiging signal tayo. Sige. Itigil na natin. Marami pa namang pinutol na puno ngayon dun sa highway. Malamang sa malamang yan eh. Yung mga hindi pangkaraniwang nilalang na nakatira ron. Nako! Nakipa na ngayon yun tapos magpupunta yun dito sa atin. Isa pa yun. Grabe rin kasi yung mga pinutol na puno na yan eh. Malamang mga pre, lumipat na sa kung saan-saan yung mga nakatira ron sa punong naputol. Baka mamaya hindi natin namamalayan.
Nasa bahay na natin yun o sa bakuran na pala natin yung mga yun. Dahil sa sinabing yon ni Kaloy at Hector, ay nangilabot si Brando. Pero hindi niya ipinahalata sa mga kasama na medyo kinakabahan na siya sa kanilang pag-uusap. Pero sa kabilang banda ng isip niya ay nagkaroon siya ng pagkakataon na malaman ang tungkol sa hindi niya may paliwanag na pangyayari nito pang mga nakalipas sa bahay nilang mag-asawa. May chance pa pala dyan na gano'n. Paano naman malalaman kung bahay yun na pala yung pinamamahayan ng mga hindi pangkaraniwan? Mas lalo tuloy naging seryoso ang usapan dahil sa tanong niyang yon. Pagkatagay ni Kaloy ng alak ay kaagad niyang sinagot ang tanong. Alam mo pre, alam ni Hector yan ha. Kaya sa inyo na lang. Hindi naman siya pala nakakot sa inyo guys ha. Rando, Otog, at saka Elap. Ha? Sa nangyayaring road widening, sa tagal na ng mga puno dyan sa highway natin, posibleng-posible na may mga nananahan na dyan na mga something na hindi pangkaraniwan. Kaya malaki talaga yung possibility na yung mga tinitira natin maging bahay na ng mga yun. Lalo na kung may magugustuhan sila ha. Kumuha muna siya ng pulutan at saka kumain bago muling magpatuloy ng pagsasalaysay. Aside naman sa tanong mo paring Brando, kung paanong malalaman yung bahay nyo pala, pinamamahayan na. Mararamdaman mo kaagad yun eh. Halimbawa, kapag may mga bagay na hindi naman typical na nangyayari sa bahay nyo, mga gamit na wawala sa ayos ng kusa, kung may hayop kayo, natatakot yun. Tapos, mararamdaman mo na parang palagi may nakatingin sa'yo kahit wala naman ha. Dahil sa mga sinalaysay na yun ni Kaloy, ay mas lalong kinutuban si Brando na meron ng kakaibang nangyayari sa kanilang bahay. Halos lahat kasi ng mga sinabi ng lasinggero niyang kaibigan ay tumugma sa mga hindi niya maipaliwanag na pangyayari sa loob ng kanilang bahay. Kaya habang tumatagay tuloy siya, ay pakiwari na matangkad na binata ay hindi siya nalalasing dahil panayang takbo ng utak niya ng mga sinabi ni Kaloy. Habang nagpapatuloy ang tagay ay pasimple siyang umiskapos sapagkat lasing na rin naman na ang kanyang kainuman. Sumusuka-suka na nga ang buglat na si Hector kaya nagdesisyon na rin siyang umuwi sapagkat umiepekto na rin ang tama ng alak sa kanyang katawan. Pagdating ng matangkad na lalaki sa tapat ng kanilang bakuran ay saglit siyang huminto dahil sa hingal. Tumakbo kasi siya para matakasan ng mga kaibigang lasing na. Putik. Naparami ang inom ko ha. Siguradong yari ako nito sa asawa ko. Natigilan siya matapos mapaharap sa kanilang bahay. Naalala niya na naman kasi ang kwentuhan nilang magkakaibigan kanina. Pero kahit ganon ay mas lumamang pa rin sa isip niya kapag naamoy siyang amoy alak. Kaya malakas niyang ibinuga sa palad ang hininga at inamoy-amoy at pagkatapos ay inayos niya ang postura bago buksan ang gate. Dahil medyo may tama na rin ang alak, kaya pinilit niyang ituwid ang paglalakad hanggang sa makarating sa main entrance ng bahay. Hindi na siya kumatok. Pinit na lang niya ang doorknob na sa kabutihang palad ay hindi nakalak. Buti naman. Kagad niyang tinanggal ang dalawang sapatos bago pumasok at naupo sa sala. Darling, nandito na ako. Natigilan siya matapos makarinig ng kalabugan sa ikalawang palapag. Nag-alala rin siya bigla para sa kanyang asawa kaya tumakbo kagad siya paakyat hanggang makarating sa kanilang kwarto. Pagdating doon ay wala siyang naabutang kahit sino maliban sa bintana nilang capital window type na biglang sumara ng malakas. Naaninag niya ang isang anino na bigla ring nawala. Takte, ano yun? Lumapit siya at binuksan ang bintana saka sumilip sa labas. Wala naman siyang nakitang kahit ano maliban sa mga punong tila nagsasayawan dahil sa paghampas ng mahinang hangin dito.
Dahil doon ay naalala niya tuloy ang kwentuhan nila ng magkakaibigan kanina sa inuman, subalit naantala lang din yon nang marinig niya ang boses ni Elisa mula sa first floor ng bahay. Darling, nandiyan ka na ba sa taas? Oh darling, nandito na ako. Sige, nandito lang ako sa kusina. Matapos makapagbihis ay bumaba kagad siya at nagtungo sa kusina. Hindi niya naabutan doon si Elisa pero napatingin siya sa nakabukas na pinto papunta sa likod bahay kaya nagtungo siya roon. Paglabas ng pintuan ay tumambad sa kanyang paningin si Elisa na hawak-hawak ang dalawang kuting na pareho ng walang buhay kaya nagulat siya. Para tuloy na wala ang lasing niya pagkakita sa mga kaawa-awang kuting. Halos madurog kasi ang mga katawan nito na parang pinukpok ng makapal na pamalo o kung ano paman. Anong ginawa mo sa mga kuting, darling? Anong ginawa? Nakita ko lang yan sila. Kasi nung kausap kita kanina, nagtapon ako ng basura dito sa likod tapos may naamoy ako na parang patay na hayop. Pagkahanap ko, eto na nga yun. Kaya ilalagay ko sana sa supot. Sasabihin ko pa nga lang sana sa iyo kaso dumating ka na eh. Hindi na umimik muna si Brando. Kumuha lang siya ng malaking itim na trash bag at isa-isang nilagay dito ang kaawa-awang kuting. Sino kayang gumawa nito? Malaman ko lang talaga kung sino sa mga kapitbahay yari talaga sa akin. Inilibing din nila kaagad ang mga kuting sa likod bakuran at pagkatapos ay sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Nang nasa kusina na sila ay naamoy ni Elisa ang alak sa katawan ng kanyang asawa kaya natigilan siya at nilingon ito. Uminom ka ng alak no? Kanino? Kinakaloy at Hector na naman? Na naman ka na naman. Darling, ngayon lang naman ako nakisabay ulit ng inom eh. Yung kahapon isang shot lang yun. Ay nako, whatever darling. Sige na, akit na ako. Kumain ka na lang muna dyan. Iwan mo na lang yan sa lababo yung mga pinggan at ako na maghuhugas bukas. I-check mo na lang mamaya ang mga pinto bago ka matulog. Hindi ka galit? Galit? Ayoko lang sabayan yung inis mo dahil sa nangyari sa inaalagaan mong kuting. Sige na, nakakit na ako. Hindi na nagsalita ang morenong lalaki. Pagkalis ng kanyang asawa ay kumain na agad siya ng hapunan at ang matapos na ay hinugas na rin na ang mga pinggan para wala nang gawin bukas ng umaga si Elisa. Naghugas na rin siya ng katawan at pagkatapos noon ay nagtungo siya ulit sa likod bahay at tumayo sa harap ng pinaglibingan nila ng kuting. Pasensya na kayo mga mulinga. Kayo mag-alala. Kapag nakita ko yung gumawa niya sa inyo, yari talaga sa akin yon. Pagkatapos siyang i-check ang puntod ng mga kaawa-awang kuting, ay bumalik na siya sa loob ng bahay. Nang isasara na niya ang pinto, ay biglang umihip ng malamya ang hangin. Saglit siyang napadungaw sa labas ng bahay at ang dumampi sa kanyang braso ang lamig galing dito ay kagad siyang nakadama ng kilabot. Subalit ang kilabot na yon ay iba sa mga nadama niya kesa nitong nakalipas. Habang may kakaibang hatidang dampi ng hangin ng gabing yon. At dahil sa hindi maintindihan pakiramdam na yon, ay madalian niyang isinara ang pinto, kaya lang walang ano ay merong sumulpot na napakalaking kamay na humawak sa kanyang mga braso. Namumula yon, mabalahibo at sadyang napakalaki. Halos katumbas na ng katawan niya ang kamay na yon. Putik! Anak lang! Kumurap-kurap pa siya sa pagkaakalang dala lang yun ng kalasingan. Subalit nang mapagtanto niyang totoo ang dambuhalang kamay na pumipigil sa pagsara niya ng pinto, ay nanlaki ng kanyang mga mata dahil sa pagkasindak. Hayop! Halimaw! Dala ng pagkataranta ay hinayaan na lang niyang bumukas ang pinto. Napat na siya habang nakatingin sa labas, subalit sa isang kisap mata ay nawalan ang malaking kamay na mabalahibo at namumula. Ang tanging naanilag na lamang niya sa likod bahay ay ang makapal na usok na hindi niya alam kung saan nanggaling. Darling, anong sinisigaw-sigaw mo diyang halimaw, ha? Tila nahimasmasan siya matapos marinig ang boses ng asawa na nakatayo na sa pintuan ng kusina
habang nakapamewang na nakatanaw sa kanya. Yan ang ayaw ko sa'yo eh kapag nakakainom ka. Darling, may... tingnan mo, ang kapal ng usok sa labas oh. Sabay silang napalingon sa pinto ng likod bahay na nakabukas. Subalit sa halip na makapal na usok ang makita ay manipis na hamog lang. Napairap tuloy si Elisa dahil doon at pagkatapos ay tumalikod na ito. Eko, isara mo yung pinto dyan tapos umakit ka na dito. Sige darling. Ganun na nga ang ginawa ni Brando. Kabado niyang isinara ang pinto ng likod bahay sa kadali-daling umakyat sa ikalawang palapag at nagtungo sa kanilang silid. Kahit may tama ng alak, hindi siya kaagad dinalaw ng antok dahil sa matinding pag-iisip. Alam niya sa sarili na totoo at hindi guni-guni ang nangyari kanina. Hindi to dahilan sa kalasingan. Totoo yung nakita ko na yun. Natigilan siya matapos maalala ang kwentuhan nila kanina. Posible nga kaya na pamahayan na tong bahay namin. Saan na? Nilingon niya ang nahihimbig sa pagtulog ng si Elisa at pagkadaka ay niyakap niya ito. Dahil doon kahit papaano ay naibsa ng nararamdaman niyang pangamba. Pagpikit ng mga mata ay hindi rin niya namalaya na inanod na ang diwa niya hanggang sa makatulog siya ng mahimbing. Subalit napadilat mata rin siya kaagad matapos makadinig ng ingay na parang may nagpupukpok. Napatingin siya sa kama subalit laking pagtataka niya sapagkat wala na sa tabi niya ang kanyang may bahay. Natanong niya ito sa tapat ng damitan habang hawak-hawak ng aparatur. Masaya ito na parang merong kinakausap. Darling? Napalingon ang morenang babae at biglang sumimangot nang makita siya. Sabi mo ayusin mo itong aparador, pero wag na, kasi pinaayos ko na. Kanino darling? Ito sa kanya. Pagkasara ni Elisa ng pinto ng aparador ay tumambad sa paningin ng kanyang asawa ang isang malaking nilalang na hindi niya makita ang muka kundi ang tanging mga braso at kamay lang na namumula at mabalahibo. Katulad noon ay bigla siya nitong hinagisan ng kung ano na tumama sa kanyang mukha bago dumausos pababa sa kanyang katawan. Nang makita niya kung ano ang bagay na inihagis ng malaking nilalang na may mamula-mula at mabalahibong mga kamay, ay ganun na lang ang pagkagulantang niya. Yung kasi ang mga patay na kuting na inilibing niya sa likod bahay. Ay, hayop na yan oh! Pagbalik tingin sa kanyang asawa, ay mas lalo siyang nahintakutan. Isang makapanindig balahibong tinig kasi ang narinig niya. Ako ang pumatay sa mga alaga mo! Ngayon, ikaw naman ang isusunod ko, Brando! Para wala nang sagabal! Walang ano-ano ay lumusob palapit sa kanya ang nakakatakot na nilalang at sinunggaban siya sa muka. Darling! Tulong! Napabalik ko siya ng angon habang ang kanyang asawa ay tila gulat na gulat. Bakit darling? Ayos ka lang ba? Parang nananaginip ka yata. Hindi. Anong oras na? Nagdahilan na lang si Brando at hindi na ikinuwento pa sa kanyang asawa ang tungkol sa napanaginipan niya. Subalit dahil din sa masamang panaginip na yon, ay mas lalong lumakas ang kutob ng morenong lalaki na meron na nang nananahan sa kanilang bahay. Pasado 9:00 ng umaga ay nagpaalam si Isa na aalis kasama ang pinsan nito. Pumayag si Brando at dahil walang pasok, ipinaasikaso na rin niya ang aparador kay Oscar na isang kakilalang karpintero para kapag dating ng kanyang may bahay ay matuwa ito. Aring Oscar, bibili lang ako saglit sa tindahan ha. Isasabay ko na yung yosi mo. Masayang tumango-tango si Oscar na iniwan niya sa kwarto nilang mag-asawa. Maya-maya pa pagbalik niya ng bahay, sa gate pa lang ay nakita na niya si Oscar sa main entrance kaya nagtaka siya kung bakit ito nakatayo lang doon. Oh, pare, bakit nandito ka? Tapos mo nang gawin yung pinto ng aparador? Pagkakita niya sa reaksyon ng mukha ni Brando, ay natunugan na kagad niya ang nangyari. Kitang-kita kasi ang takot dito dahil sa namumutlang mukha.
Ikinuwento ni Oscar ang nangyari habang inaayos niya ang pinto ng aparador. Nung una raw ay meron siyang nakitang anino na padaan-daan. Nakarinig rin siya ng mga yabag na panikpanaog sa hagdan na inakala niya lang nung una ay si Brando. Subalit kalaunan habang inaayos niya ang aparador ay merong nag-abot sa kanya ng martilyo. Natuwa pa siya dahil akala nga niya'y dumating na si Brando. Kaya lang nang mahagip na mga mata niya ang namumula at mabalahibong braso ay nanginig kagad siya sa takot at tumakbo palabas hanggang sa maabutan na nga siya roon sa pinto ng bahay. Tiya, totoo nga yung nakita ko kagabi at hindi nagdala ng tama ng alak. Kahit hindi na natapos ni Oscar ang pag-aayos sa pinto ng aparador, ay binayaran pa rin naman siya ni Brando. Bago umalis ay nagbilin pa siya na huwag nang ipagkalat ang tungkol sa bagay na yon dahil ayaw niya mag-alala si Elisa kapag nalaman niya ito. Sumang-ayon naman si Oscar pero nagpayo to sa kanya na ipasuri ang bahay nila sa eksperto dahil baka nga napapamahayan na to ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Nang sumabay na si Brando sa kanyang kaibigan na umalis, sa katanghaliang tapat ay hinanap niya sina Kaloy at Hector para humingi ng tulong dito patungkol sa nangyayari sa kanilang bahay. Nakbutan niya ito pati si Hector na naghihimas-himas ng mga manok kasama nina Utog at Erap. Hoy pre, hanip ka talaga ha. Takas ka na naman kagabi ha. Kaya nga Pahusi talaga to si Brando sa takasan Basta tako siya. Legit na magaling tumakas sa inuman. Ano, tagay na? Ngumitigan ang matangkad na lalaki sa dalawa niyang kaibigan at pagkatapos ay pasimple niyang binulungan ang mga ito. Mga pare, kailangan ko ng tulong. Huwag tayo dito mag-usap. Nakatinginan ang bondat at gwapo na lalaking malaki ang mata. Nang makita nilang seryoso si Brando ay nag-alala kagad sila para dito, kaya pansamantala nilang ipinahawak ang manok na Utog at Erap. Pagkatapos ay inakag nila ang kaibigan papunta sa kubo para doon makausap ng masinsinan. Oh, anong problema? Mabigat ba yan? Nag-away ba kayo ni Elisa? Dahil sa inuman natin kagabi? Kaya pala nakita ko siya kanina kasama yung pinsan niya saka yung kaibigan niya. Sige, tutulungan ka namin ni Kaloy na makipag-ayos. Teka. Ito namang si Mata, masyadong advance mag-isip no? Hindi naman yun ang problema ko Ito naman kasi si Hector, masyadong advance. Hindi naman pala sila nag-away ni Elise Kung hindi, ano nga? Napakiskis muna ng kamay si Brando bago nagpalinga-linga sa paligid na parabang may sinisipat na kung sino o ano. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya ng malalim bago magwika. Medyo weird sa sabihin ko kaya sana hindi ako pagtatawanan ha. Sabihin mo na kasi. Oo nga, muna kami binibitin pre. Ito na nga. Kasi naalala niyo yung kwentuhan natin kagabi. Pagtango ng dalawa ay nagpatuloy sa pagsasalaysay ang matangkad na lalaki. Doon sa bahay namin, lahat ng mga sinabi niyo na-experience ko nitong mga nakalipas na linggo. Hindi ko lang muna na-open sa inyo kasi akala ko normal pa Pero itong mga sumunod na araw, mas tumindi na. Ha? Paano mas tumindi na? Kagabi, namatay yung mga kuting na inaalagaan ko. Tapos ako mismo, naengkwentro ko. Pagsara ko ng pinto, may malaking kamay na kulay pula tapos mabalbo na humawak sa akin. Tapos noon, may makapal na usok sa likod ng bahay. Nawala talaga yung tama ng alak ko Nagkatinginan sina Kaloy at Hector, kaya saglit na tumigil si Brando sa pagkukwento. Par, hindi nga normal yung ganyan. Ano sabi ng misis mo? Di siya naniwala kasi nga akala niya kagabi lasing ako. Tapos napanaginipan ko nga kagabi yung nakakatakot na halimaw na yun. Sabi niya siya raw ang pumatay sa mga kuting ko. Tapos isusunod na daw niya ako. Ikinwento niya rin ang nangyari kanina kay Oscar kaya gulat na gulat ang dalawa niyang kaibigan habang nakikinig. Alam ba ni Elisa yung tungkol dyan? Umiling-iling ang morenong lalaki. Nangya ka. Bakit di mo sinabi?
Ayaw kong mag-alala pa si Mrs. eh. Kaya nga kayo lang din ang sinabihan ko kasi alam ko makakatulong kayo sa akin. Kaloy, Hector, pre. Oo nga pre, delikado na yan, Kaloy. Ilapit mo na to si Brando sa kamag-anak mo. Pagkatango ni Kaloy ay isinama niya ang dalawa sa kanilang bahay. At gamit ang kanyang tricycle, kagad silang nagpunta sa kamag-anak niya na hindi naman kalayuan sa lugar nila. Napadaan pa ang tatlo sa ginagawang kalsada kung saan naabutan na naman nila ang pagpuputol ng mga puno. Paglagpas nila doon ay napailing na lang silang tatlo. Yan yung kinukwento ko sa inyo kagabi. Dahil sa mga ganyan, malamang sa malamang talaga eh. Naglilipatan na yung mga hindi pangkaraniwang nilalang na nakatira dyan sa mga puno. Kamalas-malasa mo pa pre, Brando, may nakapili sa bahay nyo. Sa tingin nyo, anong klase kayang nilalang yung nasa bahay? Hindi kaya kapre yun pre. Pero mababait ang kapre saka mapaglaro lang yun. Hindi sila basta-basta pumapatay ng hayop sa pagkakaalam ko. Marami namang uri ng kapre pre. Mamaya malalaman natin yan kapag nandun na tayo sa mga kamag-anakan ko. Wala na munang nagsalita sa kanila pagkatapos ang pag-uusap na iyon. At makalipas ang higit 20 minutos, ay narating na nga nila ang isang compound kung saan puro kamag-anak ni Kaloy ang nakatira. Paring Kaloy, puro kamag-anak mo nandito. Ba't ka napadpad dun sa lugar natin? Siguro, tinakwil ka kasi si Garol sa bungero tsaka lasinggero ka no? Kago. Tara na, baba na. Pagbaba nila ng tricycle ay sinalubong kagad si Kaloy ng mga pamangkin niya. Matapos kumustahin ng mga ito ay inakag niya ang dalawang kaibigan sa pinakadulong bahay na kung titingnan ay may kalumaan na pero halatang may kaya sa buhay ang nakatira. Dahil doon ay pasimpleng napabulong si Hector kay Brando. Sustentado nga talaga tong kulukoy na to. Kaya ang lakas ng loob mag-alak ng mag-alak saka magsabong no? Loko-loko ka rin talaga no? Uy, bulong-bulong ka pa dyan mata ha. Tara sa loob guys. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay sumalubong kagad sa kanila ang matandang ginoong na nakaupo sa wheelchair na lolo ni Kaloy. Kamukha ito ni Kaloy, ngunit kulubot lang ang muka at tisuyin. Puti na rin ang buhok at base sa itsura ay medyo mahina na nga ito. Lolo ko nga pala guys, si Lola Constancio. Siya yung dating nag-aalbularyo pero pinasok na kay Tito Kokoy kapatid ng papa kong namatay. Natigilan na si Kaloy sa pagsasalita sapagkat biglang lumapit sa kanila si Lolo Constancio at tinarap si Brando bago magsalita. Huwag mong iiwan ang asawa mo na mag-isa. Gagawin siyang kabit ng kapre. Kapag natuloy ang pagtatalip nila, mahihirapan ka nang mabawi ang asawa mo. Namangha kagad sina Kaloy at Hector sa matandang ginoo sapagkat wala pa naman silang ikinukwento ay tila alam na kagad nito ang kanilang pakay. Kaya lang pagkarinig ni Brando sa salaysay ni Lolo Constancio ay mabilis na gumapang ang kilabot sa buo niyang pagkatao. Simula sa talampakan, umakyat to sa tuhod na nagbigay ng pangangatog sa kanya. Nang dumako ang kilabot na yon sa kanyang tiyan at nagpaikot-ikot ay tila ba parang naduwal si Brando. Nang makita siya ni Kaloy at Hector ay kaagad umalalay ang mga ito. O pre, ayos ka lang ba? Hindi nakaimik kagad ang matangkad na lalaki. Nagpatuloy kasi ang nararamdaman niyang kilabot hanggang sa dumako na ito sa kanyang dibdib. Dahilan upang unti-unting bumilis ang pagtibok ng kanyang puso na parang may mga nagkakarerahan sa loob nito. Nagpatuloy naman ang matandang ginoo sa pagsasalita, kaya ang lahat ay natuon dito. Malamang dahil sa pagkakaputol na matatandang puno, nadiskubre ng kapreng garanga ang bahay niya. Ang mga kapre, kapag wala na silang tirahan at kung wala ng punong mahanap, malimit silang nagpupunta sa mga bahay na hindi matao. Ang mga kapreng garanga, hindi naman sila mapanakit. Kinukuha lang nila ang gusto nila at isinasama yon sa kanilang mundo. Habang punong-puno ng takot na nakikinig, ay pinilit pa rin ni Brando na ikalma ang sarili para maayos niyang makausap ang matandang albularyo. Lola Constancio, yung kapring
Kapring Garanga ba po ba yung naananahan dun sa bahay namin ng asawa ko? Sa kamalas-malasan mo, Kapreng Ados ang nananahan ngayon sa bahay niya. Nagkatinginan silang magkakaibigan na hindi alam ang magiging reaksyon ng muka, lalo na si Brando na nag-aalala na para sa kanyang asawa na umalis pa naman ngayon. Ang mga Ados pa naman, mahilig mamerwisyo at manggulo sa buhay ng tao. Pinag-aaway nila ang isang pamilya at sinisira ang mga kabuhayan nito. Mahilig silang mangambala, mahilig manakot. Kung minsan ay pumapatay sila ng hayop. Ang Ados na nasa bahay mo ay delikado. Malas ang mga Ados na kapre. Kaya habang maaga pa, sagipin mo na ang iyong asawa bago pa siya sapian ng kapreng yon. Halos maiyak sa takot si Brando matapos marinig ang sinabing yun. Mabuti na lang ay naroon ang dalawa niyang kaibigan para pakalmihin siya. Lolo naman, wag mong takutin si Brando. Nandito po siya para humingi ng tulong. Ano naman ang may tutulong ko maliban sa sabihin sa kanya ang totoo? Mainam na alam nyo ang kalaban para makaisip kayo ng plano kung paano to mapupuksa. Please po, tulungan niyo ako. Ayaw ko mapahamak ang asawa ko. Mahal na mahal ko si Elisa. Lolo Constancio, tulungan niyo po ang kaibigan namin. Magpapalipin ako sa inyo kapag natulungan niyo. Aray! Langya ka, Kaloy, makabato ka naman. Puro ka talaga kalokohan, Hector eh. Pagkatapos noon ay bumaling si Kaloy kay Brando. Huwag ka mag-alala, katulad ng sinabi ng lolo ko. Mainam na kilala ang kalaban para madali ito mapuksa. Lo, salamat po sa pagsasabi ng impormasyon. Tandiyan ka pala, pasaway ko nga po. Sige na at dalhin mo na sila kay Tiyo Kokoy mo para magawa ng paraan niyang Ados at hindi na makapanggulo. Napakamot na lang ng ulo si Kaloy bago yumukod sa matandang Ginoo. Paalala ko lang hindi biro na gawing kabit ng kapre. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, tulungan mo ang asawa mo. Pagtalikod ng matandang albularyo ay dinala na ni Kaloy ang mga kasama sa isa pang silid kung saan nakita nila ang iba't ibang uri ng halamang gamot at mga likidong nakalagay sa iba't ibang size din na garapon. May kung ano-ano ring maliliit na ribulto at mga bato na halatang ginagamit din ng Ginoo sa panggagamot nito. Pagkakita roon ni Brando ay nag-iba kagad ang kanyang pakiramdam. Parang may kakaibang presensya sa loob ng malawak na silid na yon. Hindi naman tumabigat pero hindi rin naman nakakaginhawa sa pakiramdam dahil nakakakilabot yon at sobrang lamig. Dito, totoo na to Oo, manahimik ka muna. Tiyo Kokoy, si Kaloy po ito. Hindi pa natatapos ng bondat na pogi ang pagtawag nang biglang lumabas na ang isang maputing Ginoo mula sa pinakadulo ng silid. Kamukha rin to ni Kaloy pero mas matangkad lang at mas pogi dahil maganda ang hubog ng katawan nito. Aminin mo par, ampung ka lang no. Pasaway, mais ka nga, puro kakalokohan. Natigilan sila nang biglang magtanong si Ginoong Kokoy kung anong concern ni Brando. Kahit meron na din siyang idea. Gusto lang marinig ng lalaking albularyo na manggaling mismo sa bibig niya ang pagsasalaysay. Sabi po ni Lolo Constancio, pinamamahayan ng Kapreng Ados ang bahay namin at balak nitong gawing kabit ang asawa ko o asawahin. Kaya nandito ko para sana humingi ako ng tulong sa inyo. Wala nang inaksayang oras si Ginoong Kokoy. Sa tulong ni Kaloy na kahit papaano ay meron ng ideya sa panggagamot, ay kaagad nilang isinagawa ang isang ritual. Nagmasid lang sina Brando at Hector habang ginagawa ng magtiyo ang panlalaban ng Kapreng Ados na balak gawing kabit si Elisa. Pagkasindi ng mga puting kandila, ay nagsimulang magbikas ng ama namin si Ginoong Kokoy. 3 beses niya yung inulit at pagkatapos ay sinundan niya ng panalangin na sumasampalataya. 3 beses rin niya itong ginawa. Bago ang huling Tagalog na panalangin luwalhati na 3 ulit din. Nang matapos na ang albularyo sa panalangin, ay sa kanya tinawag ang pamangkin
at binigay dito ang isang puting papel na mayroong mga nakasulat na salita. Sinabi niyang bigkasin ang mga panalangin yon at huwag titigil hanggang sa hindi namamatay ang mga kandila. Kabado namang napatingin sina Brando at Hector sa isa't isa pero nanatili lang sila sa kanilang mga pwesto habang nakaantabay sa mga nangyayari. Seryosong nagbanggit si Kaloy ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi at hindi naintindihan ng kanyang mga kaibigan. Sabay na napayakap sa mga sarili sina Brando at Hector matapos marinig ang mga salita na yon. Ito rin kasi ang unang pagkakataon na makita nilang ganoon kaseryoso si Kaloy na parang isang iglap talagang manggagamot. Patuloy nagdasal si Kaloy. Nag-iba na ang dating ng aura sa buong silid. Mas dumilim at mas bumigat kumpara kanina kaya napagala na ng tingin si Brando. Ganito kasi ang pakiramdam niya sa kanilang bahay nitong mga nakalipas. Para bang may nakatingin sa kanya mula sa kung saan na hindi niya naman makita-kita. Dahil doon ay bumaling sa kanila si Ginoong Kokoy at nagsabi na manalangin din ng tahimik dahil ang presensya ng Kapring Adus ay nasa kalagitnaan na nila at nakikipagtagkisan ng lakas nito. Langya pre, kinikilabutan na ako. Nakakatakot pala tong pamilya ni Kaloy, gagi. Umikit ka na lang at manalangin. Narinig mo naman yung sinabi ni Mang Kokoy, di ba? Ganun na nga ang ginawa nilang dalawa. Pumikit sila at nanalangin sa kanilang mga isip habang si Kaloy at ang tiyuhin nitong albularyo ay nagpatuloy sa pag-oorasyon. Kasabay ng pagkakasabi niyang yon ay ang biglang pagpatay ng mga kandila na sinundan ng nakakakilabot na boses ng isang dyablo. Dahil doon ay sabay na napadilat sina Brando at Hector. Kaya nakita nila kung paanong ikinulong ni Ginoong Kokoy ang Kapring Adus na may namumula at mabalahibong balat sa isang selyadong garapon. Nang mawala ang nakakilabot at pinaghalo-halong tinig ng dyablo, ay kusang sumindi ang mga kandila na ikinagulat ulit ni Brando. Napayakap pa sa kanya si Hector dahil sa tindi ng takot na nararamdaman nito. Pagngiti ni Mang Kokoy kay Brando ay doon na nito nakuha ang ibig sabihin ng albularyo. Aring Brando, tapos na. Wala nang dapat ikabahala pa. Ang galing ni Tiyo Kokoy, no? Walang ya. Ikaw magaling par. Naelib kami sa iyo, promise. Pagkatapos ng tagpong yon, ay nawala na nga ang mga kakaibang nararamdaman ni Brando sa kanilang bahay. Naging maaliwalas na ulit to. Subalit pinayuhan pa rin siya ni Mang Kokoy na maging maingat. Patuloy pa rin kasi ang pagpuputol ng puno para sa pagpapalawak ng kalsada. Bilang pangontra ay nagbigay ang albularyo ng balang binalot sa pulang tela. May orasyon din kasi to kaya nakasisiguro na silang hindi na magagambala pa ng kahit anong klase ng mga hindi pangkaraniwang nilalang at iba pa silang dalawa. Nang maayos ang pagsasama ng mag-asawa na siyang biyaya na may kapal, ay nagkaroon din sila ng anak na kambal. Ang isa ay moreno na kakulay ni Brando at ang isa naman ay mamula-mula ang balat. Wakas!